Humanda ka na Bills, dahil tatapusin ko na ang iyong buhay. Bakit ganyan ang itsura mo, paano mo yan nagawa? Di ba ikaw ang anak ni Goku, paano ka nabuhay? At kung ikaw ay buhay pa, ibig sabihin, maaaring buhay pa rin si Goku. Si Goku ay lalabas mula sa likod ni Gohan, na labis na ikakagulat ni Bills. Bills, dapat kang maghanda. Dahil galit na galit ang aking anak at hindi ko siya kayang kontrolin. Teka lang Goku at Gohan. Ano itong nararamdaman ko, bakit napakalakas ng iyong anak? Paano siya lumakas ng ganyan? Di ba patay na kayo, bakit kayo nandito at buhay na buhay pa? Tumahimik ka na Bills, tigilan mo na ang pagtatanong sa amin. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa aking anak at asawa. Nabuhay ako mula sa kamatayan upang bawiin ang iyong buhay. At iyan ay isang bagay na matutupad ngayong araw. Mukhang ang malakas ka ngayon dahil sa iyong purple na buhok. Ngunit huwag kang masyadong mayabang, hindi mo kailanman matatalo ang isang Diyos. Whis, ako na ang tatapos sa kanila. Hindi mo na kailangan tumulong pa. Sinabi mo ba, na nabuhay ka muli sa kamatayan? Sana nga ay hindi ka na nabuhay pa dahil tatapusin din kita. Tumaas ang kapangyarihan ni Bills, at ginamit niya ang 20%. Sumalakay ang Diyos kay Gohan at pinatamaan siya ng suntok sa mukha. Si Gohan na sobrang galit ay hindi gumalaw kahit na isang hakbang, at mabilis niyang hinawakan ang kamay ng Diyos at binalibag ito sa sahig. Ang katawan ni Bills ay tumalsik pa ng napakalayo, ngunit mabilis na gumalaw si Gohan upang suntukin pa ito sa likod. Ganito ang nangyari sa loob ng 1 minuto, at tila walang nagawa si Bills kay Gohan. Hindi mo dapat ginawa iyon sa aking asawa at anak dahil labis ko silang minamahal. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na kunin ang kanilang buhay? Nag-charge si Gohan, ng napakalakas na Kamihami Wave, at ito ay binato sa Diyos. Ngunit nang makita ito ni Whis, siya ay tumayo upang patalsikan ito. Sir Bills, kailangan mo na ng tulong. Whis, sinabihan na kita na huwag makialam, kaya ko ito. Dahil siya ay napakalakas, hindi umuobra ang aking 20% ng lakas, kailangan ko itong dagdagan o isagad pa. Ito na ata ang unang pagkakataon na kinabahan ako sa isang mortal. Hindi ko pwedeng hayaang mabastos, at matalo ako ng mortal. Mabilis na tumayo si Bills upang harapin si Gohan. Ginamit ng Diyos ang Hawkeye Energy laban kay Gohan. Ngunit hindi ito nagkaroon ng anumang epekto sa kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang bisa kay Gohan dahil hindi siya nawala. Diyos, mas malakas ako sa iyo. Ikaw ay isang simpleng basura lamang. Sinuntok ni Gohan si Bills sa tiyan gamit ang kanyang purple, Azura Fist. Ang tama nito ay napakalakas na halos tuluyan ng mabali, ang lahat ng mga buto sa loob ng katawan ni Bills. Ang Diyos na hindi man lang nagamit ang kanyang 100% ay bumagsak na sa lupa. Sinuntok ni Gohan ang mukha ni Bills ng paulit-ulit, at sa bawat suntok na ibinibigay niya sa Diyos, ay nagdudulot lamang ito sa kanya na mas lalo pang magalit, para sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Paiyak na si Bills sa mga atake ni Gohan, ngunit isinara niya ang kanyang mga mata. Upang gamitin ang kanyang 100% na kapangyarihan. Ang enerhiya ng Diyos ay nakita sa buong universe. Ang planeta ni Bills ay nagsimula ng mawasak dahil sa naturang enerhiya. Umurong si Gohan sa pamamagitan ng kanyang sariling instinct. Hindi ako makapaniwala na isang mortal na naghihiganti, ang nagpilit sa akin na gamitin ang 100% ng aking kapangyarihan. Ang aking katawan ay napakasakit, lumabas ang dugo mula sa bibig ni Bills, at bigla ring lumabas ang usok mula sa kanyang katawan. Ang mga buto na nabali kanina ay halos lubusan ng gumaling. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya ngayon. Magsisimula sina Bills at Gohan ng isang matinding laban. Ang mga planeta sa paligid ay sumabog sa bawat suntok, na pinapakawalan ng dalawang ito. Hindi ka na masamang kalaban para sa isang mortal, dahil nagagawa mong makasabay sakin. Lumikha ang Diyos ng isang bola ng enerhiya ng Hawkeye upang ikulong si Gohan sa loob nito. Ngunit sa kabila ng plano ng Diyos, ang bola ng enerhiyang ito ay walang epekto kay Gohan. Bakit hindi ka sumisigaw sa sakit? Si Gohan sa tulong ng isang kamay lamang, ay nagawang tanggalin ang bola ng enerhiya ng Hawkeye, at agad na hinawakan ang leeg ni Bills. Mararamdaman mo ang tunay na sakit sa mga kamay ko. Kinuha mo ang buhay ng 2 inosenteng tao. Hindi ka karapat-dapat na tawaging Diyos. Kinikilala ko ang iyong lakas Gohan,
at marahil ikaw ang pinakamalakas na kalaban na aking hinarap. Pero ang iyong asawa ay walang utak, dahil lumaban siya sa akin kaya siya namatay. Kung mamamatay ako ngayon, ikaw rin ay isasama ko sa impyerno. Siraulong mortal, gagamitin ko na ang aking huling kakayahan. Ang lugar ay lalong guguho, kaysa sa kanina. Bigla na lang, lumitaw sa kawalan ang isang napakalaking ahas. Mula rito, tumatagas ang isang napakalaking kapangyarihan. Ang ahas ay gustong tulungan si Bills na nasa kamay ni Gohan, ginamit ang napakalaking buntot nito upang patamaan si Gohan. Ang Saiyan ay tumalsik ng ilang pulgada lamang. Samantala nagtataka si Gohan kung ano ang malaking bagay na biglang lumitaw sa lugar. Ginamit na ni Mr. Bills ang kanyang huling taktika. Ang pagtawag sa ahas na iyon ay kumukuha ng kanyang malaking lakas. Walang duda na sa laban na ito, alam na natin kung sino ang mananalo. Walang paraan para matalo niya ang ahas ng pagwasak. Kahit gaano pa kalakas ang batang yan. Ang ahas ay nagsimulang atakihin si Gohan gamit ang kanyang ulo upang subukan siyang kainin, ngunit madali lang nitong iniiwasan ang mga atake. Bigla, gumalaw ang buntot ng ahas, na lumilikha ng tunog na nagpaparalisa sa lahat ng nakakarinig. Si Goku, na nasa base state, ay lubos na hindi makagalaw. Ano ang nangyayari sa katawan ko? Hindi ko mag-alaw ito, dahil ba sa tunog na iyon? Siguro dapat ginamit ko ang isang pagbabago ng anyo, upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Napagtanto ni Bills, habang ginagamit ang kanyang isip para kontrolin ang ahas, nakita niya na hindi makagalaw si Goku kahit isang daliri sa kanyang katawan. Gohan, uunahin kong tapusin ang iyong ama, at pagkatapos ay ikaw, naglansad ang ahas ng Hawkeye Energy Ball mula sa kanyang bibig. Nang malapit nang tumama ang Energy Ball kay Goku, biglang kumilos si Gohan ng mabilis upang sipain ito, na lubos na nagpatalsik sa Hawkeye Energy. Bills, ang labang ito ay sa iyo at sa akin lang. Paano, nangyari na walang epekto sa iyo ang tunog ng pagkaparalisado? Ikaw dapat ay lubos na paralisado na, tulad ng iyong ama. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Bills na ang mortal na nasa harap niya ay hindi na isang normal na tao, dahil para sa kanya, halos hindi na niya ito kayang talunin pa. Ang dami kong ki energy na ginamit sa ahas, at wala itong epekto sa iyo. Nang biglang pumulupot ang ahas sa katawan ni Gohan, upang siksikan ito ng mahigpit, nang biglang sumabog ang ahas, na nag-iwan sa planeta ni Bills na halos lubos na masira. Pagkatapos mawala ang usok, ang katawan ni Gohan, kasama ang kanyang ki, ay naglaho. Matatawa ang Diyos. Hahaha. Sa huli, hindi mo pa rin ako matatalo. Sana magkita kayo ng asawa mo sa impyerno. Subalit ang kanyang kaluluwa ay hindi na umiiral. Hahaha. Ang Diyos na nagyayabang ay maglalakad kasama ang kanyang anghel upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Ngunit nang hindi niya inaasahan, biglang lumitaw si Gohan sa likod ng Diyos na si Bills, agad siyang sinabihan ng anghel upang magbabala, ngunit huli na. Sinaksak ni Gohan ang dibdib ng Diyos gamit ang kanyang kamay, lumabas ang dugo ni Bills habang unti-unting nawawala ang kanyang paningin. Hinugot ni Gohan ang kanyang kamay mula sa dibdib ni Bills, bumagsak ang Diyos sa lupa na naghihirap, at malupit na tinapakan ni Gohan ang kanyang ulo. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pagpatay sa mga taong mahal ko, at ngayon ganon din ang gagawin ko sa iyong kapalaran. Hindi ka mapupunta sa langit o sa impyerno. Magiging abo ka, kasama ng iyong kapatid. Infinite, Divine Prison. Tumama ang kapangyarihan ni Gohan kay Bills. Nagtataka ang mamamatay na Diyos kung ano ang bilangguang iyon, nagsimula ng unti-unting sirain ang kanyang kaluluwa, habang sumisigaw siya sa sakit. Pagkatapos ng ilang segundo, ang kanyang katawan ay naging abo na, at makikita lamang ang mga abo ng Diyos na iyon na hinahangin. Kinuha ni Gohan ang mga abong iyon at dahan-daang naglakad patungo kay Whis. Parehong kapalaran ang naghihintay sa iyo. Itinapon ni Gohan ang abo ni Bills sa kalawakan. Lubos na nagulat si Whis sa lahat ng kanyang nasaksihan. Nakayanan niyang talunin at patayin si Master Bills. At tila buong buo siya, halos wala siyang gasgas sa kanyang katawan. Patuloy pa siyang lumalakas na parang nagsisimula pa lang. Walang duda na hindi siya madaling talunin. Ang ahas ng pagwasak sa mundo ng mga Diyos, ay isang napakalakas na hayop na kayang pabagsakin ang sinuman sa kanyang lakas. Ngunit hindi naapektuhan ng ahas, ang batang iyon. Paano kung tumakas na ako sa lugar na ito?
Nagsimula nang magtanong si Whis ng maraming bagay sa kanyang isip, dahil alam niyang wala siyang kalaban-laban kay Gohan, mamamatay ba ako o mabubuhay? Hindi pwedeng tumakas ako, dahil imposible yon. Dahil napakabilis gumalaw ni Gohan. Ang tanging magagawa ko na lang ay subukan ang aking kapalaran, at lumaban. Bukod pa doon, may inis din akong nararamdaman dahil sa pagkamatay ni Bills, na aking kaibigan, matagal na kaming magkasama mula pa noong una, at ngayon pinatay mo siya. Pinapangako ko na susubukan kong tapusin, ang buhay ng mortal na iyon, Master Bills. Oy Whis, ikaw na ang susunod na mawawalan ng buhay. Nakita mo kung ano ang kaya kong gawin. Kaya huwag kang magpigil. Ipakita mo sa akin ang tunay mong lakas. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang patay na kayong lahat. Sa kaharian ni Zeno-sama, nagulat si Daishin-kan habang nagtatrabaho sa kanyang mga gawain, nang biglang maramdaman niya ang napakalakas na Ki. Sino nga ba ang taong ito? Paanong mayroong ganitong kapangyarihan? Baka siya ang may kagagawan sa pagkamatay ng aking anak. Kailangan kong imbestigahan ito. Kung hahayaan kong labanan siya ng aking mga anak, malamang na mamamatay ang lahat. Sa palagay ko, ako na ang kailangang humarap sa kanya. Mr. Zeno-sama, sana'y patawarin mo ako, mayroon akong mga bagay na kailangang gawin. Babalik rin ako mamaya. Tatawagan kita, kung natapos ko nang tapusin ang buhay ng tao na iyon. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, Daishin-kan. Good luck sa iyong misyon. Lumipad si Daishin-kan palayo mula sa palas ni Zeno-sama, patungo sa planeta ni Bills. Samantala, sa ibang universe, naramdaman din ni Vermouth ang napakalakas na Ki, ilang minuto siyang nanatiling hindi gumagalaw, habang bumabagsak ang pawis mula sa kanyang katawan. Margarita, paanong mayroong taong may ganitong kapangyarihan? Mr. Vermouth, sa palagay ko natuklasan na ng aking ama, ang taong may kagagawan sa pagkamatay ng aking kapatid. Bukod pa rito, nararamdaman ko na ang aking ama, ay nagmamadali na sa pagpunta sa Universe 7. Mr. Vermouth, sa tingin mo, posible bang may kaugnayan sila sa lahat ng kaguluhan na ito? Ewan, pero kailangan nating malaman. Hindi tayo pwedeng manatiling walang ginagawa. Dahil sobrang kinakabahan ako sa kapangyarihan ng nilalang na iyon, pero pupunta pa rin tayo doon. Agad silang pumunta sa Universe 7, bumalik sa planeta ni Bills, wala na yatang ibang pagpipilian kundi lumaban. Sumugod si Whis patungo kay Gohan. Nagumpisa ang dalawang nilalang na magkaroon ng isang napakabilis na laban. Sinuntok ni Gohan si Whis mula sa likod, ngunit binaliwala ito ni Whis gamit ang kanyang dalawang kamay. Nagtapon ng Ki Blast si Gohan laban kay Whis, ngunit madali lang itong iniiwasan ng anghel. Baka nga mas malakas ka na ngayon, pero huwag mong kalimutan na ako ang nag-training sa iyong ama, at naging malakas ka sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanya, dahil doon, alam ko kung saan ang iyong mga mahihinang parte. Hindi nagpakampante si Whis kahit kaunti, at nag-activate siya ng kanyang Ultra Instinct bilang isang anghel. Kuminang ang kanyang mga mata habang naging mas mabilis ang kanyang paggalaw. Nang susugurin na ni Whis si Gohan para bugbugin, bigla niyang naramdaman ang presensya ng kanyang ama na papalapit ng mabilis, kaya huminto siya. Nakita ni Gohan na huminto si Whis kaya sinuntok niya ito sa mukha. Anong nangyari sa'yo, Whis? Bakit hindi ka gumagalaw? Huwag kang duwag at atakihin mo ako. Iniisip ni Whis, nalaman na pala ng aking ama ang lahat. Kailangan ko lang magtiis hanggang sa dumating na siya, kaya ngumiti si Whis. Mag-ingat ka anak, dahil sobrang kampante siya. Pakiramdam ko, mayroong masamang mangyayari.